Yung araw nga ay may mga nag-order sa amin na 3 for 1K at 3 customer nga pala yung aming seservan for today's video. Numpisahan ko nga muna ang aking umaga sa paglalaba at gamit ko nga pala itong aking mini washing machine. Isip ko kasi na bumili nitong mini washing machine dahil nga minsan konti lang talaga yung nilalabhan ko. Dahil maliit nga lang itong washing machine na to ay napaka-convenient niyang gamitin at kahit saan mo nga ilapag ay kasyang-kasya siya. Yung pinaka blue light naman nito ay yung tumutulong para mapatay yung mga bakterya ng mga damit natin. Pwede naman to sa mga damit pero limit lang yung ilalagay mo dahil nga maliit lang siya. Mas okay din kung ito yung gagamitin natin sa panglaban ng mga damit ng ating mga junakis. Well anyway, kung gusto nyo nga rin ito, ilalagay ko na lamang dyan sa may comment section ang pinaka-link. Tapos kung nga gumawa ng gawaing bahay, eto nag-prepare na kami ng Daddy Ken dahil pupunta na nga kami sa aming tindahan. Lug pa nga si Kyler kaya naman iniwan na rin namin tapos inihabilin ko na lang sa kanyang lola. Nagkaroon nga pala kami ng emergency kahapon at may kailangan dalhin sa ospital kaya naman eto na-cancel yung mga pa-order namin kahapon at mabuti na lang ay nagpa-schedule yung mga customer namin. Kaya ngayong araw ay naging 3 yung customer namin at puro 3 for 1K nga pala yung order nila. Madalas kapag ganito kaaga yung aming mga paluto orders ay wala na kaming oras para magluto ng aming sariling pang-ulam kaya bumibili na lang kami ni Daddy Ken dito sa may karinderya na malapit sa amin. 5 minutes away lang naman ang aming tindahan kaya mabilis lang din kami nakakarating dito kapag meron kaming mga paluto orders. At sa mga bago naming followers, eto pala yung aming munting negosyo na nagtatawid sa amin sa mga pang-araw-araw namin na pangangailangan. Bali, umuupa nga pala kami ng pwesto at yung pinakatinitinda talaga namin dito ay yung pizza. At makalipas nga lang ang isang taon na dagdagan yung aming negosyo at eto nga yung pagluluto ng mga handa. Bukod sa pizza na aming tinitinda ay nag-o-offer din kami ng mga bilao package. Halos isang taon na rin nung nagsimula kami sa ganitong klase ng negosyo at sobrang daming ups and downs. Marami rin ako natutunan mga mamshi at minsan nga ay hindi ko rin talaga naiiwasan na magkamali. Minsan nakakaramdam din ng pagod pero laban lang sa life at patuloy lang na bumenta para lagi tayong maraming pera. Ang problema naman kasi sa pera ay hindi lagi idinadaing. Dapat ginagawa natin ng solusyon at paraan. Naniniwala talaga ako na kapag masipag at madiskarte ang isang tao, for sure makakasurvive ka araw-araw. Alam ko marami sa inyo na nanonood sa akin na pangarap talaga mag-start ng ganitong business. Diyos ko mare, alam ko naman na kayang-kaya mo yan. Kung kaya nga ng iba, kaya nyo din. Kaya naman i-push nyo na. Ang dami ko na naman ngang nakwento sa inyo. Gusto ko lang naman magturo ng puto. Char. Na nga tayo dito sa ginagawa ko, gumagawa na nga pala ako ng mixture ng puto at ganito lang kasimple yung paggagawa ko ng puto mga mamshi. Pag medyo sinisipag-sipag nga ako, pinagsiseparate ko yung dry ingredients at saka yung wet ingredients. 4 na cups nga pala ng harina yung ginamit ko ngayon tapos sa calumet powder naman ay isang pakete. Iba talaga ang proseso ng paggawa ng puto pero para sa akin kapag gusto mo ng matrabaho, gayahin mo to. Char. Kasi pahirap talaga ako sa sarili ko. Char. Pero kung tinatamad ka, i-combine mo na lang din lahat dahil yung gamit ko naman na all-purpose flour ay kahit wala ng ay pwedeng-pwede naman. Pansin nyo na mayroong buo-buo dyan ay dahil yun yung asin na nilagay ko. Pag gumagawa nga pala ako ng puto mixture mga mamshi, hindi na ako gumagamit ng tubig at purong evap lang talaga yung ginagamit ko. Iba-iba talaga ang diskarte sa paggawa ng puto mga mamshi pero para sa akin dito na ako nagstay dahil dito hindi talaga pumapalpak yung puto ko. Syempre ayoko na rin naman pumalpak at napakahirap. Lugi ka na, pagod ka pa. So ayan, pinag-mix-mix ko lang yung mga ingredients tapos naglagay lang din ako dito ng 1/4 kilo ng sugar. Pagkatapos hinalo-halo ko lang para ma-dissolve yung mga sugar na nilagay ko. Tatabangan ka mamshi, i-adjust mo lang yung sugar at pwede naman. For medium eggs naman yung ginagamit ko kapag ganitong kadami yung mixture na ginagawa ko. Kung tatanungin niyo ako kung saan ko to natutunan ay nako sa YouTube University lang naman. Char. So, yung sukat ko ay sariling sikap ko. Nag-imbento-imbento lang ako tapos hanggang sa na-perfect ko na. Kami nga nagtataka bakit daw ang lapot ng mixture ng aking puto. O teka, maglagay muna tayo ng margarine. 4 tablespoon nga pala ng margarine yung ginamit ko dito. Huwag nang sasobra dahil hindi yan aalsa. Kasi yung napansin ko sa aking puto dahil napapasobra nga yung paglalagay ko ng margarine hindi talaga umaalsa at napakapangit ng itsura mga mi. Tapos i-mix-mix lang natin yan together at balik na nga tayo dun sa tanong na bakit daw malapot ang mixture ng aking puto. Ewan ko dahil feeling ko mas satisfied talaga ako sa kinalalabasan kapag ganun yung consistency ng aking puto. Wala naman problema mga mamshi kung gusto nyo malagnaw. Magdagdag na lang kayo ng tubig. Kapag pumalpak, huwag nyo ko sisihin. Char. Huwag nyo nga rin palang i-overmix mga mamshi dahil isa rin to sa mga hindi makakapagpaalsa kapag na-overmix ang ating puto. Walang katapusang pagsasala mga mamshi para maging super flawless ang ating puto. Siya, kung ayaw nyo namang mahirapan, wag nyo nang isif mga mamshi. Pero kapag gusto nyo ang isif, ay mas better yung itsura ng puto natin. Mas makinis talaga mga mamshi ang kinalalabasan ng puto kapag double sieve yung ginawa natin. Hindi mag-alala dahil sinasaid ko naman yung mixture para walang masaya. Fast forward mga mamshi, eto nagpupunas na nga ako ng mga molder ng puto dahil may mga naiiwan nga dito ng mga basa-basa. Tapos isa-isa na rin ako naglagay nitong malapot ko ng mixture at yes, ganyan po siya kalapot mga mamshi. Sabi nila matigas daw at hindi fluffy kapag ganito daw
yung mixture. Pero tapusin niyo yung video mga mamshi para ma-check nyo kung totoo ba talaga. Syempre mga mamshi, yung cheese ng aming puto cheese ay malalaki talaga para naman matuwa-tuwa yung mga customer na makakakain. Alam nyo mga mamshi, pa isa-isa lang talaga ang salang ko ng puto dati, pero pwede naman pala silang pagpatungi. Basta i-make sure nyo lang na walang tubig na papatak sa inyong puto habang niluluto. Kaya ang ginagawa ko, nilalagyan ko ng tela yung pinakailalim, tapos yung pinakatakip ay meron ding tela. So ganun lang kasimple ang ating puto cheese mga mamshi, at i-steam na natin to for about 12 minutes to 15 minutes. After 15 minutes, naluto na ang puto cheese at tignan nyo naman kung gaano kakinis at kung gaano kaganda etong ating puto. Syempre, hindi natin yan po pwedeng alisin sa molder ng sobrang init pa dahil nga masisira ang ating puto at hindi siya magiging makinis. Naman, ire-rest lang natin yan ng ilang minuto saka natin tatanggalin sa molder. At ganito na nga yung itsura ng malapot na mixture. Tignan nyo naman at kayo na nga ang humusga kung hindi ba siya makinis at hindi ba siya floppy. Ayun lang muna for today's video at gagawa na lang ako ng part 2 nitong ating tinda serye.